At mga kabatid, ngayon dadako na po tayo sa ating patotoo. Ang patotoo, ito po ay paglalahad ng kanilang mga karanasan. At dito po ninyo mapakinggan kung paano po sila napadako sa ministeryong ito o ano man po ang mga na kanilang natanggap na mga pagpapala nung sila ay napadako sa gawaing ito at hanggang sa mga oras na ito. Pakinggan niyo po maigi ang kanilang mga patotoo. Ating beloved brother, Virgilio Rusada. Praise the Lord, hallelujah. Ako po nagbibigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal, ginagalang beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. At ganun din po sa iniwan turot aral ng ating minamahal na Assistant Pastor. Ganun din po sa ating beloved children. At sa inyong mga kapatid, magandang tanghali na po. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa kadakilaan, kabutihan na ibinibigay niya sa akin sa pagbabago ng aking buhay at kapayapaan ng aking puso't isipan at sa pag-iingat niya po, mga minamahal. Tunay nga ang ating Diyos ay buhay totoo. Dahil dito po nagbago ang aking buhay, mga minamahal. Dito ko nakamtam ang aking kapayapaan, ang aking puso't isipan, mga minamahal. Tunay ang Diyos kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Tunay nga po sa panahon na wala pa ako sa ating malapang isa po akong talamak na drug addict, mga minamahal. Bago po ako matuto ng bisyo, may dahilan po, mga minamahal, bago ako matuto magbisyo ng mga pagdodroga dahil ang aking ama po, pinatay po sa aking harapan, mga minamahal, dahil ang nais ko po ay paghihiganti. Poot at galit, sama ng loob ang laman ng aking puso't isipan, mga minamahal. Tunay nga po at pinasok ko na po ang aking pagdodroga, mga minamahal. Unang natutunan ko po ang paggamit po ng pagdarugby at solvent, at mga tabletas, syrups, at umantong na po sa pagsasyabu, mga minamahal. Walang humpay po ito, mga minamahal, patuloy na ako yung nagdadrugs at inaabot po ko ng madaling araw sa inuman. At kapag nakakita po ko ng mga alak para po ko natutuyot, kailangan ko pong makainom. Tunay nga po, inaabot po ko sa inuman ng madaling araw, kung saan po ako babaksak, makatulog, doon na lang po ako babaksak, mga minamahal. Tunay nga po, hindi ko po iniisip ang panganib ng aking buhay. At sa aking pagdodroga, mga minamahal, nagbebenta na rin po ako ng aking mga gamit, mga sapatos, aking mga damit, kasangkapan ng aming kagamitan, dahil para sa pagtustos ng aking mga bisyo. Tunay nga po, mga minamahal, pag pinapadala ng aking magulang, dahil may binabantay po akong 2 kapatid, nagtatrabaho ng aking ina sa China. Yung pinapadala niya po ay pinambibisyo ko, pinangsusugal ko po. Kapag natatalo po ako sa sugal, mga minamahal, tunay nga po, pinangungutan ko ang aming kakanin. At pagkatapos po, mga minamahal, hinahanap ko po ang pagbabago ng aking buhay, subalit hindi ko po nakamtam to. Kahit kaninong tao, mga minamahal. At sinabi po sa akin ng aking mga barkada, pumasok daw ako ng fraternity, tutulungan daw ako ng mga brotherhood at sisterhood. Tunay nga po, pumasok po ako, mga minamahal, hindi po nagbago ang aking buhay, lalo po pong napasama, dahil laman po kami ng kaguluhan sa aming lugar, sa Tondo. Nakatira po ako sa Tondo, sa Smoky Mountain, mga minamahal. Doon po ako nakatira, doon po ako ipinanganak sa magulong pamumuhay, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, ang laman po, lagi kami laman ng kaguluhan sa aming lugar. At napasabak po kami sa lugar ng Nabotas. Pinaputokan po kami, mga minamahal. At tagtakbuhan po kami. Bumalik po kami, mga minamahal. Dala po namin mga baril at sumpak at pana, mga minamahal. Subalit ang nasalubong po namin, mga pulis na po, mga minamahal. At tinutukan po ako ng baril sa ulo, mga minamahal. At pinatapaan niya po ako, pinosasan. At nahulihan po ako ng patalim at mariwana sa aking bulsa. At pinasok po ko sa kulungan sa dako ng Nabotas, mga minamahal. Tunay nga po, pagpasok ko po ng kulungan, dinibdiban na po ako, mga minamahal. Surprise po, pagpasok ko po, mga minamahal, halos sumuka po ako ng dugo. At may mga batas po sila sa loob ng kulungan, kailangan sundin mo. Kaso hindi ko po sinusundo sa katigasan ng aking ulo, kaya ang aking katawan nabugbog sa loob ng kulungan. Kaya nagmamakaawa po ko sa aking tiyahin, na ilabas na po ako sa loob ng kulungan, na sabi ko po sa kanila, magbabago na ako. Pero ang aking ina, hindi po ako inilabas. Yung tiyahin ko po, doon po ako nagmakaawa. Dinabas po ako ng aking tiyahin, tinubos po ako sa loob ng kulungan, at dinala po ako sa dako ng Nabalichis. Pinag-aral po ako ng aking tiyahin. At pagkatapos po yung mga minamalakala ng aking tiyahin, ay nag-aaral na po ako ng mabuti at nagbago na. Pero hindi po mga minamahal. Doon po ako
Ako naman po ang nagtuturo sa kanila mag-bisyo mga kabarkada ko doon. Tinuturuan ko po sila magmariman at magsyabu mga minamahal at minum mga syrups. At dinawadayo po kami ng sayaw sa dako ng recto mga minamahal. Diyan po sa mga diskuhan po, dinadayo po kami. Dahil kapag droga po kami, dahil ang lakas ng loob po namin. Andun po ang laman kami ng kaguluhan mga minamahal. Tunay nga po walang kapayapaan na aking puso isipan. Hinahanap ko po ang aking pagbabago. Hindi ko po nakamtam kahit kanino man. Subalit yung isang araw po ako'y nagkasakit. Nagkaroon po ako ng karamdaman sa aking mga mata. Ito po yung kaparaanan ng ating malapan upang makakilala ko po siya mga minamahal. Ang aking mga mata po, kumikirot po napakahapdi. Tapos po dumidilat po ako, nakadikit na po ang aking pilik mata. Hindi po ako makadilat, kailangan po ng bulak at maligamgam na tubig at hindi malabo na po ang aking paningin. At masakit po, kumikirot po, para po siyang pinipiga. Kaya nagdesisyon ng aking tiyahin na ipagamot ako, ipakitingin sa hospital. Ngayon, dinala po ako sa UST ng Maynila na hospital. Tunay nga po, ang sabi po ng doktor dun sa akin, kinakain na raw po ang aking mga mata ng bakterya. Kailangan po maagapan at para hindi po ako mabulag. Sabi po kasi ng doktor, kapag hindi naagapan, mabubulag po ako mga minamahal. Ngunit, ginagamot po ako, nakahilata po ako doon sa dako ng hospital sa UST. Wala pong kagalingan ng aking nakamtang kahit ano po tinutusok na injection at pamatak sa aking mata, hindi po ako gumagaling mga minamahal. Kahit nagdesisyon po ako sa aking tiyahin, nauubos lang po ang kanyang pera. Lumabas po tayo, maghanap tayo ng ibang doktor. Naghanap po kami ng espesyalista ng mga doktor, pero wala po rin, hindi ko po rin po nakantam ang pagkagalingan ng aking karamdaman. At pumunta rin kami sa mga albularyo, hindi rin po ako gumaling. Subalit, pag uwi po namin sa amin, sa dako na nabalik sa tiyahin ko, may lumapit po sa akin na kapatiran. Ang sabi niya po sa akin, dito raw lahat ng uri ng karamdaman, pinagagaling, munting mga cancer. Hallelujah. At tinanggihan na sa ospital, pinagagaling ng mga Panginoon. Kaya po ako nagdesisyon, sumama po sa kanya. Dito niya po ako dinala sa Amoranto, bumabagyo pa po yung mga minamahal. Nang dumalo po ako rito. At pagkatapos po, tumanggap po ako sa ating pinakamahal na Panginoon at tumanggap din po ako sa bautismo sa pangalan ng ating pinakamahal. Sa stand po, pinagaling ang aking mga karamdaman Praise the Lord. sa aking Hallelujah. mata. At ganun din po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, mula na naglingkod ako sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po, pinagpala po ako ng ating mahal na Panginoon. Nag-apply po ako bilang housekeeping mga minamahal sa SM po mga minamahal. Ngayon po yung housekeeping po at housekeeper. At pagkatapos po mga minamahal, pag ako po sumisweldo, ibinibigay ko po ang aking kapot sa handog sa ating minamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, pinagpala po ako ng mga lapang inaangat po ako sa posisyon, mga minamahal. Ginawa po ako ng ating mga Panginoong assistant supervisor at ginawa rin po akong supervisor, mga minamahal. At pagkatapos po, hindi po ito natapos pa ron, mga minamahal. Pinahawakan po sa akin ng unang account po ng Ayala, mga minamahal. Dinala po ako sa Tagaytay, sa Ayala Mall Sirin. At ganun po maganda yung pinakita po namin ng performance. Kaya po, nagustuhan po ang aking boss. Tinaas niya po ang aking sweldo. At ginawa niya po akong supervisor head, mga minamahal. Glory to God. Hallelujah. Praise At the Lord. pagkatapos po ito, mga minamahal, hindi pa po rin natapos dito, mga minamahal. Tinaas pa ulit ng mahal Panginoon ng aking posisyon. Ginawa po akong area coordinator ng South Cluster, mga minamahal. Hanggang Bicol, Tagaytay, Laguna, hanggang Cavite, mga minamahal. Hinawakan ko po ito, mga minamahal. Pinagpala po ko ng mahal Panginoon, subalit Yes, glory to God. na nasa panahon na nasasagana na po ako, mga minamahal. Nakakalimot na po ko sa ating mahal Panginoon. Hindi na po ako makapagsamba dahil ang laman ng aking puso't isipan nandun na po sa trabaho, mga minamahal. At sa posisyon ko po, mga minamahal, tunay nga po hindi na po ako makapagsamba dahil ang umaharap po ko sa aking trabaho, nakikipag-usap po ako sa mga manager dahil pag may mga problema ng aming mga tauhan, ako po yung umaharap, mga minamahal. Tunay nga po, nilayo po ng kaaway ang aking puso't isipan sa ating mahal Panginoon. Doon niyo po tinaon sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa mahal Panginoon. Isang araw po, na-aksidente po ako, mga minamahal. Sinalubong po ako ng kotse ng Honda Civic, mga minamahal. Tunay napakabilis ng takbo ko. Nagbanggaan po kami, mga minamahal, nadurog po. Natupi po yung sasakyan na binangga ko. At yung aking motor, durog din po. Subalit walang bali ang aking mga buto, mga minamahal. Nakita ko po yung sasakyan, hindi mo po mapaniwala ng ganun mangyayari, mga bakal na tupi po, subalit ang aking katawan hindi na bali. Pero nag-iwan po ang ating mahal na Panginoon ng damage sa aking ulo, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng fracture sa aking bunbunan. Ngayon po, sinugod po ako sa hospital, mga minamahal.
ang sabi ng doktor sa akin, may fracture daw ako sa ulo, tas yung pamumuo ng dugo sa aking ulo, kailangan daw to mailabas dahil hindi po nakalabas yung dugo sa aking ulo, mga minamahal. Ang sabi po ng doktor, kapag hindi may ilabas, maoperahan yan, babara po sa utak mo yung maliliit na ugat, babara po yan, ikamamatay mo at ikabubulag mo rin. Kaya po nagtiwala po ako sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil narinig ko po yung ganong sitwasyon, ikamamatay ko po, kaya nangamba at natakot po ako, pero nanampalataya, nagtiwala po ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nagpasya po ako na umuwi sa bahay. Dahil yung nakabangga po sa akin, wala rin po pera, dahil iniram niya rin, di niya yung sasakyan, babayaran niya pa po. Kaya nagdesisyon po ako umuwi sa bahay, mga minamahal. Pag uwi ko po sa bahay, mga minamahal, ang aming mga kapitbahay natataranta po, bakit pa raw po ako umuwi sa lala ng tama ko, mga minamahal. Sabi ko, sandali lang po, nagpatawag lang po ako ng manggagawa upang ipanalangin ako. Nagpatawag po kami ng manggagawa sa dako ng Cavite City, mga minamahal, para i-liance po ako, humingi ng prayer. Pagkatapos pong dumating yung mga manggagawa, pinagsisi po nila ako sa akin lahat mga nagawang pagkakamali. Tunay nga po, pagkatapos po na i-liance po ko, yung aming mga kapitbahay na handa na po yung ambulansya para dalhin po ulit ako sa hospital, mga minamahal, natataranta po sila. Dahil lang ang laki ng ulo po, nakita nila sa akin yung dugo po, nangitim na po sa aking ulo. Tapos pagkatapos po, dinala na po ako sa hospital, mga minamahal, sa PGH, mga minamahal. Pinasok po ako dun sa emergency room at tinignan po aking ulo, yung utak ko po, CT scan po to. Ang unang tumingin po ng unang doktor, hindi po siya mapaniwala dahil may fracture po ako sa ulo, hindi maaring walang pamumuo ng dugo, mga minamahal. Ngayon po, tumawag pa po siya ng isang doktor. Hindi rin po mapaniwala. Hanggang naging 3 na po sila, mga minamahal. Isa lang po naging pending po na lang, clear po. Wala pong pamumuo ng dugo, mga minamahal. Amen. Hallelujah. At pagkatapos to, mga minamahal, sumunod po, dinala po ako sa mata ni laser po rin ang aking mata. Tunay nga po, wala rin po silang nakita. Tunay, napakabuti at napakadakila ng ating mahal na Panginoon. Clear po, wala po silang nakitang pamumuo ng dugo. At pagkatapos po to, mga minamahal, bumalik na po, lumabas na po ako ng trabaho, pero 1 linggo po ako sa hospital. Pagkalabas ko po, at bumalik na po ako sa trabaho, mga minamahal, humingi po ako ng pick to work para magtrabaho ulit. Pero hindi niya po ako binigyan. Sabi niya sa akin, sa ganyang kalagayan mo, nakita namin hindi ka pwedeng bumalik dahil 1 taong bago ka maka-recovery. Pero ikaw, 1 buwan ka pa lang, bumabalik ka na. Sabi ko sa kanya, CT scan niyo ulit ang aking ulo, tignan niyo kung mayroon ulit. Sabi niya, sige, makulit ka din naman, bibigyan na kita ng picture, pinayagan na po kagad ako magtrabaho, mga minamahal. Tunay, napakabuti ng mahal na Panginoon. At ngayon po, mga minamahal, nagdesisyon po ako, mga minamahal, na magpasya na po ako na hindi na magtrabaho, mga minamahal, dahil ninanais ng aking puso na maglingkod na ulit sa mahal na Panginoon at makasunod sa kanyang kalooban, mga minamahal. Tunay nga po, tunay nga po ang totoo ang Diyos natin, mahal, pag inuna po natin ang kanyang kalooban. Hindi ko po iniisip ang aming kakanin at babayarin mga kuryente at ilaw. Tunay nga po, mga minamahal, inisip ko, makasunod ako sa kalooban ng mahal na Panginoon. Tunay nga po, napakabuti ng mahal na Panginoon, lahat ng aming pangangailangan, ipinagkakaloob to ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. At may dumarating po, tumatawag po sa akin na alokan po ko ng trabaho. Subalit tinatanggihan ko, ibigay niyo na lang po sa ibang, mas kailangan ko maglingkod sa mahal na Panginoon. Dahil napatunayan na ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, siya ang kumikilo sa buhay natin. Siya po nagpapala sa ating lahat ng ating pangangailangan. Ba't sundin lang natin po ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Siya na po ang bahala sa ating mga Panginoon. Ganun po ginawa sa akin ng mahal na Panginoon. Pinagpala niya po. Siya nagbibigay ng aming pangangailangan. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat at pagdadakila sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. God bless you po, ating mahal na kapatid, Brother Virgilio Rosada, sa pinagpalang patutuo na yan.